At sa pagkakataong pong ito, makakausap po natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Magandang umaga po, Attorney. Diane Kerr po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Magandang umaga, Diane, at magandang umaga din sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Una po, Attorney Tolosa, kamusta po ang prosekusyon matapos pong ilatag ang nilalaman nga po nitong Article 4 ng Articles of Impeachment, at kayo po ba ay kontento sa prosecution team na naipakita po ito ng maayos sa korte sa kabila po ng objections ng kabilang kampo? Opo, masaya naman ho kami kung paano naging pagsisimula ng aming paglalatag ng ebidensya sa una at pangalawang araw ho ng paglilitis. At yung mga objections, ang importante naman ho dito, despite the objections, ay nailatag pa rin ng mabuti lahat ng mga importanteng bagay na gusto naming ilahad sa impeachment court ng aming unang testigo. Well, kahapon po, Attorney, dumating si Vice President Sara Duterte sa Senado. Pero para makipag-meeting po dun sa kanyang defense team at hindi na po dumalo sa impeachment trial. Sa tingin po ninyo, Attorney, ano po ang implikasyon po nito, ipinapakita nito, at ano po ang reaction po ng prosecution team dito? Opo. Well, naiintindihan ho natin yung sentimiento ng ating mga kababayan na sayang ang oportunidad na nasa Senado na, ba't hindi ito ginamit upang pakinggan ang hinihiling ng nakarami, na harapin ho niya ng personal itong mga seryosong mga aligasyon na nasa articles of impeachment na isampa laban sa kanya. Gayunpaman, as parte ho ng prosecution, ginagalang ho namin yung proseso na nagsasabi na meron ho siyang discretion kung either umattend in person or through counsel. Well, may ilang pong abogado ni Vice President Sara Duterte ang dumulog po sa Korte Suprema para ipatigil po itong isinasagawang impeachment trial. Ano po ang inyong reaction po dito? Well, ginagalang ho natin lahat ng mga remedies under the law at karapatan nila yan na magsampa ng petition sa Supreme Court kung ninanais nila, pero kailangan din hong galangin ang proseso sa napatukoy sa impeachment court at itong mga impeachment proceedings na to, at hanggat wala hong binababang temporary restraining order or writ of injunction ng Supreme Court, kailangan hong galangin at patuloy na maging patuloy ang pagdidinig dito sa impeachment court na to. Well, sa panahon po ng impeachment trial, sa tingin po ninyo, ano po yung pinakamalaki at pinakamatibay na ebidensyang ilalatag po ng prosekusyon? Well, ang ebidensya namin dito ay hindi ho nakasalalay sa iisang dokumento o sa isang testigo. Lahat po ng aming ebidensya, testimonial, object evidence, or documentary evidence, lahat ho yan magkakaugnay, But madami ho na malakas na ebidensya tulad ho nung kahapon na video, yan, napanood natin lahat yan kahapon at nakita natin ulit kahapon, na itong bagay na to, yung linalaman ng complaint for grave threats and assassination plot, ay napakalinaw naman ho na talagang nangyari ho talaga ito at hindi pwedeng maitanggi. At pati naman ho dun sa mga ibang articles of impeachment, based din ho yan sa malakas na ebidensya tungkol na tulad ng mga bank records, SALN records, liquidation reports at iba pa ho. Well, mamaya po sa day 3 ng impeachment trial, ano po ang aasahan ng publiko po na mangyayari mamaya? May ipapresenta rin po bang bagong witness from the prosecution team? Well, so kahapon ho, natapos ho ang direct examination ng una naming witness. So mamaya magsisimula ho ang cross-examination niya. At kung kakailanganin, pwede ho siyang maisalang sa redirect examination at recross examination. So, kung depende ho kung may oras pa pagkatapos nito, handa ho kaming i-presenta din ang aming pangalawang testigo. Sino po itong pangalawang testigo po na posible na i-present po mamaya sa day 3 kung matatapos po yung mga cross-examination? Another representative ho ng NBI
si Director Lotok. Alright, wala, abangan na lang po yan ng taong bayan. At sa taong bayan po na nakikinig, attorney, ano po ang inyong mensahe? At ganun na rin po panawagan kaugnay po sa nagpapatuloy na impeachment trial na ito. Ang pinapakiusap po namin, na pagpaliban ho muna natin, ang pagbuo ng paghuhusga, paukol dito sa impeachment proceedings na to. Ang gawin ho natin ngayon, pakinggan ho natin ng mabuti ang ebidensya na nailalatag ng magkabilang panig at suriin ho natin itong mga ebidensya na to. At pagkatapos ho nailatag lahat ng ebidensya, doon ho tayo bumuo ng pagpapasya, batay sa ebidensya na to, sa batas at sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Thank you po, Attorney. Maraming salamat din ho, Jen.